Ayan. Hello everyone. Magandang gabi po sa ating lahat and welcome po sa ating Global Harvest Goshen Ministry Real Life Issues Podcast. Okay, so welcome back po sa ating episode ngayong gabi kung saan ay pag-uusapan po natin ang real life issues ng buhay. Ano po? Sabi ko nga, hindi lang basta church talk, kundi real talk with faith. Yan. So, sa lahat po na nandiyan, ayan, at makasama natin ngayong gabi, masarap po na pag-usapan natin itong usapang ito, no? At ito po ang inyo pong lingkod po, Pastor Edric, and today ang topic po natin ay tinatawag ko pong sobrang relatable, relate, ano ito, pera, atik, money. Sabi po nila, usapang pera ito dahil alam niyo po, aminado tayo, kahit gaano ka pa ka-faithful, minsan nakaka-stress talaga ang tinatawag nating financial struggles. Yan, no po. Kaya po itong pag-usapan po natin ay makatulong sa atin, no. So let's talk about it, no. Yung bills, yan, mga utang, trabaho, family needs, and yes, no, contentment, no. Paano ba natin haharapin ang pera, yan, no, sa ating mga buhay? Ano ba ang pananaw natin? Yun, no, pag-usapan natin ano ba ang pananaw natin yan sa tinatawag nating pera, atik, money. Yun. So kaya po sa gabing ito, no, hayaan po natin na tayong lahat ay pag-usapan natin ito, ano, at once and for all, sabi ko nga, makatulong sa atin, no. Itong podcast na ito ay siyempre po para makatulong sa bawat isa po sa atin. Okay, so again, sa bawat isa po na nandiyan, ano, magandang gabi sa inyo pong lahat at praise be to God na kayo po ay makasama po namin, no? So ako lang po ngayon at hindi ko po kasama si Beth. Bukas po natin siya makasama. Right, so tayo po muna po ay saglit po na patuloy po na manalangin. Manalangin muna po tayo. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit po sa trono ng iyong biyaya. At salamat po muli sa pagkakataon na binibigyan mo po kami ng panibagong dagdag na buhay, extension. Ang buhay po ay mula po sa inyo. Dahil lamang po sa inyong biyaya, kami po ay nakakalapit ng may pagpapasalamat, pagpupuri sa buhay na pinagkatiwala mo sa amin. Ngayong gabi, dakilang Diyos, tulungan mo po kami para po sa aming real life issues, no, na usapang pera. At tulungan mo po kami na makarelate ang bawat isa, makita namin ang aring problema nitong perang ito at maging paano kami ay maging pagpapala sa usapang pera. So salamat po Diyos, ito pong aming dalangin, niling sa makapangyarihan pa sa Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen, 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 amen. Okay, sige po, pag-uusapan natin ito, no? Bakit mahirap ang usapang pera? Yan, so, yan, good evening, Sister May. Yan, shout out to you. Yan, good evening, Kuya Virgil. Yan, Ate Judith, and Ate Lilibet. Yan, so, salamat po sa inyong patuloy na pagsama at pagkinig. So, tingnan natin, ano, itong ating tabi ko nga, pag-uusapan ng real life issues. Very, very relatable, usapang pera, atik, money. Okay, bakit mahirap ang usapang pera? Yan muna po yung ating pag-uusapan. Bakit mahirap ang usapang pera? Alam po ninyo, usapang pera is not just about
budgeting or sweldo. Yan, no? Minsan pera ang nagiging source ng anxiety, yan, no? Away o guilt, or sometimes nagiging sanhi ng gulo, ng mag-asawa, ng magkakapatid, ng pamilya, no po? Kaya po ang usapang pera po ay talagang very relatable sa atin. So, ang tanong ko sa inyo ay, may kilala ka bang umiiwas na sa kamag-anak dahil po sa pera o sa utang? Yung tipong laging, alam niyo yun, payday to payday ang buhay. O baka naman kahit may pera ka, okay, parang kulang pa rin, no? At nung siya rin, may pera naman ako, bakit parang kulang pa rin? Alright, ang pera po ay, alam niyo po, isang tool, no? Isang tool, pero kapag naging idol, ay, alam niyo, doon tayo nahihirapan, doon tayo nagkakaproblema. Diba? Sabi nga po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, no? Sabi po doon, for the love of money is the root of all kinds of evil. No? So, walang problema sa pera, kaya lang yung pagmamahal. So, sometimes, no, pag-usapan natin itong 1 Timothy 6:10, no? So, hindi sinasabi na dito sa 1 Timothy 6:10 masama ang pera. Pero ang pagmamahal dito ang nagiging ugat ng problema, no? Yung motibo, no? Hindi magandang motibo at damdamin tungkol sa pera. So, tingnan natin itong mga life examples, real people, no, real struggles. Maaring ikaw at ako ay makarelate dito. So, let me share some real life examples, no, mga real life examples. Halimbawa, tago natin sa pangalan si Mark. Okay? So, si Mark nagtatrabaho sa abroad, no, OFW. Alright? Overseas Filipino worker. Okay, halos 20 taon nang hindi nakakauwi. Can you imagine that, no? Maganda ang kita, pero malungkot, no? Nagtanong siya, worth it ba na palaging pera ang inuuna? Sabi ni Mark. Ito naman si Jenny, no? Tago natin sa pangalang Jenny, no? Ay isang tago nating single mom. Okay? So, araw-araw nagsusumikap, siyempre bilang single mom, tong si Jenny ay kailangan niyang magsikap araw-araw, no? Pero tuwing gabi, ayan, naiiyak siya sa takot na baka hindi kayanin ng budget ang tuition ni Bunso. So, ang tanong niya, Lord, nandyan ka ba? Ayan ang tanong ni Jenny, a single mom. How about si Kuya Ben, no? Tago natin si Kuya Ben. Si Kuya Ben, ang kwento niya, dating walang pake sa pera. No? Walang pake sa pera. Pero nang makilala niya po si Lord, yan po ang nangyari, no? Natutunan niyang magbigay, magsinop, maging mabuting katiwala kahit maliit. So ngayon, lagi niyang sinasabi, hindi ako mayaman, pero lagi akong may sapat. Yan po yung tatlong real life examples ng pag-uusap na pinento ko sa inyo. So, how does God want us to see money? No, yan po ang tanong, no? How does God want us to see money? Okay, mga kaibigan, ang pera po ay hindi ang kaaway. Pera ay hindi ang kaaway. Okay, so let me clarify that po, pera ay hindi ang kaaway. Pero dapat nating kung sino ang boss. Yun, no? Dapat sino ang boss, hindi ang pera, kundi ang Diyos. 'Di ba? So sa Matthew 6:33, palagi natin kino-quote dito sa ating podcast. Ang sabi doon, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So itong Matthew 6:33, hindi po ito magic verse, ha? Para yumaman, okay?
para magkaroon ng pagpapala o provision from the Lord. So, hindi magic verse ang Matthew 6:33 para yumaman. Pero ito po ay assurance. Amen? Ito ay assurance ito na kapag inuuna natin si Lord, ayan, no, hindi niya tayo pababayaan. So, tingnan natin, no, 3 reminders, no, gentle reminders. Sabi nga natin, no, gentle reminders, 3, ayan, 3 gentle reminders sa usapang pera. Number 1, okay, magtiwala sa provider, hindi lang sa provision. Okay? So, ibig sabihin, mas mahalaga na ang tiwala po natin ay nasa Diyos na nagbibigay. Okay? Hindi lang sa mga bagay na ibinibigay po niya. So, let me explain that, no? Let's me explain that. Maraming tao po ang nagkakaproblema sa tiwala sa Diyos. Kapag hindi dumarating ang provision sa inaasahang paraan o oras. Okay? Halimbawa, no, sabi natin, nagpray naman ako, bakit wala pa rin? Nagbibigay naman ako sa church, faithful naman ako nagbibigay ng aking tithes, offering, pero bakit kulang pa rin ako? Diba? Natanong nyo na ba yan, no? Lord, faithful naman ako. Pero bakit parang walang sagot? Alam niyo po, ang ugat ng problema, tiwala sa ibinibigay ni Lord, hindi kay Lord mismo. Kapag may provision, feel blessed. Yun, di ba? Kapag wala, feel abandoned. Yun ang iniisip natin. Kaya ito po ang problemang spiritual at emotional, di ba? Kapag ang faith, mga kapatid, mga kaibigan, nakabase lang sa nakikita. Pera, trabaho, sagot sa prayer, hindi sa pagkatao ni Lord bilang provider. Okay? So, parang tinatanong natin, nasubok na ba ang tiwala mo sa Diyos nang wala na ang sweldo? Yan, nasubok na ba ang tiwala mo sa Diyos nang wala na ang sweldo, or parang kakapusin ka na dahil sa mga pangailangan mo araw-araw? O kapag walang dumating na tulong, naniniwala ka pa rin ba na may malasakit siya sa iyo? O mahal mo ba si Lord dahil sa Kanya o dahil sa mga blessing niya? So, yan yung mga katanungan. So, let's magbigay po tayo isa lang, biblical example. No, si Job, no? Si Job, we know it, the story of Job. Job lost everything, no? Job lost everything. I mean, everything, no? Possession, health, even family. Pero sinabi niya, no? Sabi ni Job, wow, sa Job chapter 1 verse 21, the Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Wow. Wow, that trust in the provider, no? Even when the provision is gone. All right? So that's trust in the provider, no? Even when the provision is gone. Alam niyo po, minsan masyado po tayo nakatingin sa provision. Kung may pera, kaba sa wallet, kung may dumating bang ayuda, no? kay Yormi, o sa ating mga barangay. Kung tumugon ba si Lord sa prayer natin sa eksaktong paraan na gusto natin. Pero ang paalala dito po ay wag tayong mabulag sa mga biyaya na nakalimutan na natin ang pinagmumulan ng lahat. Alam niyo po, yan pong masakit na katotohanan. No? Dahil sa pera, okay, nakakalimutan na ang magkakapatid, ang relasyon, magkakaibigan dahil sa pera. Nagiging magulo ang sitwasyon ng pamilya dahil sa hindi pagkakaunawaan sa pera. Ang gobyerno natin, mga opisyalis natin, iba-iba ang nagiging source dahil hindi mahusay at hindi maganda ang pananaw sa pera. So, huwag tayong mabulag. Ulitin ko po, mga kaibigan, mga minamahal. Huwag tayong mabulag sa mga biyaya na nakalilimutan na natin ang pinagmumulan lang lahat
Sino? Si Lord mismo. Amen? Provision can change, no? Pwedeng mawala yan, no? Mawalan, pwedeng ma-delay. Pero ang provider, ayan, no? Itong iba, si God ay hindi nagbabago, no? Siya ay tapat, magpakailanman, at laging may layunin kahit sa kakulangan. So, ulitin ko provision can change, pwedeng mawalan, pwedeng ma-delay, pero ang provider, si God, ay hindi nagbabago. Siya po ay tapat, magpakailanman, at laging may layunin kahit sa kakulangan ng ating pong buhay. So, yan po yun, no? Magtiwala sa provider, hindi lang sa provision. That's number one gentle reminder sa usapang pera. Magtiwala sa provider, hindi lang sa provision. Number two, the gentle reminder sa usapang pera is this, no? Matutong mag-manage, hindi lang maghangad. Okay? Matutong mag-manage, hindi lang maghangad. Alam niyo po yung kwento, no, yung estudyanteng sa mga estudyante po diyan, no, sa mga anak ninyo estudyante. Gentle reminder yan. Yung estudyanteng laging gusto pero walang plano. May kilala ba kayong ganon? Na may estudyanteng tawag natin school bukol, tawag natin diyan, no? Estudyanteng laging gusto pero walang plano. No, isang estudyante ang laging nangangarap, alright? Ng dreams, gusto ko ng dreams niya, gusto ko ng ganito, gusto ko ng bagong cellphone, gusto ko ng magandang laptop, gusto ko ng maayos na buhay, so etc. Itong gusto ko. Pero tuwing, binibigyan siya ng baon ng kanyang parents, ubos agad. Waldas agad, no? Milk tea dito, online shopping doon, Grab food palagi. Okay naman yun. Hindi ko naman sinasabing wag kang mag-milk tea o mag-online shopping o mag-grab food palagi. Kaya lang, kung hindi ka mahusay sa pag-manage, yun ang problema. Okay? So, one time millionaire, tawag nun, one day millionaire, no? Gasta rito, gasta doon. Sige. Pero tuwing binibigyan siya ng baon, yun nga, nauubos agad, no? Walang listahan, walang savings, walang budget. Kaya kahit ilang beses pa siyang tumanggap ng pera o allowance mula sa kanyang magulang, alam nyo na, laging kulang. No? Laging kapos, laging naghahangad ulit. So dumating ang isang kaibigan at tinanong siya, no, bakit hindi mo muna i-manage ang meron ka bago ka humiling ng bago? Yun ang advice ng kaibigan niya, no? Sa kapwa niya mag-aaral. Doon siya natauhan, no? Doon siya natauhan. Kaya ang problema po ay hindi lang kakulangan, kundi kakulangan sa disiplina, no? So marami po sa atin, no, na ang may maraming gustong bagay, bagong bahay, sasakyan, business, blessings, okay po 'yan, no? Walang problema po diyan. No, sabi ko nga, pero ang tanong, marunong ba tayong mag-manage ng meron tayo ngayon, no? Kahit na yung pinagkatiwala sa atin, no? Pamilya, anak, paano natin minamanage lahat 'yan? Kung hindi natin kayang hawakan ang tama, ang mga bagay na pinagkatiwala sa atin, ang maliit, paano tayo pagkakatiwalaan ng mas malaki, ano? Kaya po ang tagumpay sa pera po ay hindi lang nakabase sa kung gaano karami ang gusto mong makuha, kundi kung gaano ka kahusay humawak ng kung anong meron ka ngayon. Right? So marami po ang may malalaking pangarap. Okay? Pero walang masama sa hangarin. Sabi ko nga po, no? Marami ang may malalaking pangarap. Gusto ng, sabi nga natin, gusto ng bagong bahay, mas malaking sweldo, o mas komportableng buhay. Okay, so walang masama sa hangarin, sabi ko nga po. Pero kung puro hangad lang at walang tamang pamamahala ng resources, ng oras, pera, pamilya, alam nyo, walang mangyayari po dyan, no? Ang desire po ay simula lang, sabi nga, pero ang
Ang management, no, budgeting, discipline, planning, contentment, ang susi para makarating sa goal. Kumbaga sa lupa, ano po, ang hangarin po ay parang binhi. Yan ha. Pero kung hindi mo ayusin ang lupa, 'di ba? Hindi mo didiligan, hindi mo ayusin, hindi mo araruhin, hindi mo alagaan, alam mo na hindi ito tutubo. Alright? So ang paalala sa atin sa Luke chapter 16 verse 10, ito, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Wow. Okay? So, kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng mga anong bagay man, susubukin ka sa maliit. Okay? Sa maliit muna. Okay? Yan ang sabi dyan sa Luke 16:10, no? Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. So, yan po yung pangalawang gentle reminder natin, no? Tungkol sa usapang pera. Ano yung una? Magtiwala sa provider, hindi lang sa provision. Ibig sabihin, mas mahalaga ng tiwala natin ay nasa Diyos na nagbibigay, hindi lang sa mga bagay na ibinigay nila. Pangalawa, gentle reminder, matutong mag-manage, hindi lang maghangad. Okay? So, pangatlo at panghuli, gentle reminder sa ating usapang pera. No po? Maging bukas palad. Alright? Hindi lang laging takot mawalan. Okay? Ganda nito. No po? Maging bukas palad, hindi lang laging takot mawalan. Lalo po ngayon, sabi ko nga po, no? Marami tayong mga kababayan na affected ng nakaraang mga sunod-sunod na bagyo. So ito ang magandang panahon, ano po, na tayo, ikaw, ang ating local governments, national governments, no, NGOs, individuals, tayo po, church, no, ay maging bukas palad, no, hindi lang laging takot mawalan. Alam niyo po, marami pong gustong tumulong, ano po, gustong magbigay, gustong maging generous. Pero, alam nyo, nauunahan minsan ng takot. Bakit? Sabi nila, paano kung ako naman ang nangangailangan? Yun, no? So, nauuna yung takot. Paano kung ako naman ang mangangailangan? Sapat lang nga para sa amin tapos magbibigay pa ako, pastor? Yun, no? Hindi ko alam kung may darating pa bukas. Ang resulta, nagiging kuripot ang puso. Ayan, hindi dahil sa kasamaan, okay? Kundi dahil sa takot na naunahan tayo ng takot. Alright? Kapag takot na po ang namamayani, alam nyo, nawawala po ang joy sa pagbibigay, no? Nauuna ang sinasabi, what if mawalan ako, kaysa what if magamit ito ni Lord sa iba? Mamili ka doon sa tanong na yon. What if mawalan ako? Or what if magamit ito ni Lord sa iba? So it's a matter of, perception. No? It's a matter of paano mo tinitingnan itong usapang pera po natin. Okay? So dalawa yan. Mag-isip ka, what if mawalan ako? Or what if magamit ito ni Lord sa iba ang aking mga resources, especially yung ating pong usapang pera. Now, tingnan natin itong real life scenarios, no? Halimbawa, may kaibigan na may sakit. Example, may kaibigan na may sakit. No? Gustong mag-abot ng tulong, pero inisip, baka kasi kulangin ako pag ginawa ko to. No? So, may church project o relief drive, sabi ko nga na ginagawa. Ngayon. Pero ang iniisip agad, naku, pambayad ko pa yan sa bills. Di ba? So, real life, talagang doon tayo tinetest sa usapang pera. Kaya nga sabi ko nga what if, no? Mawalan ako, or what if magamit ito ng Lord sa iba? It's your choice. It's your decision. Okay? So, hindi ka i-judge ni Lord. It's your choice, no? All right? So ang deeper issue, ito ang deeper issue, no? We are
trusting more in what's in our hands. Yun. Yan ang deeper issue natin, no, na kailangan ma-realize natin. Sometimes, no, yun ang deeper issue It's not about money, no. We are trusting more in what's in our hands than in who holds our future. Okay? Yung kamay natin, alam niyo yun, nakasara. Okay? Hindi dahil sa kasakiman, hindi dahil sa kasakiman, kung dahil po saan? Sa pangamba. Alright? But a closed hand cannot give and also cannot receive. Yun ang problema. Di ba? A closed hand cannot give and also cannot receive. Di ba? Ganun po yung analogy ng isang kamay na nakasara at pusong nakasara. Hindi ka lang makapagbigay, hindi ka rin makakatanggap kung parehong sarado ang iyong mga kamay, maging ang puso mo, di ba? So, alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, brothers and sisters in Christ, ang tunay na pagpapala po ay hindi lang nakukuha sa pag-ipon o paghawak ng mahigpit po sa pera, kundi sa pagiging bukas palad, no? Marunong magbigay, tumulong, magmalasakit, at maging daluyan ng biyaya ng Diyos. Yun, no? So, nakikita mo ba ang sarili mo na ikaw ay maging daluyan ng biyaya ng Diyos? Wow, wow. That's my prayer for you. That's my gentle reminders about sa atin, no? Maging daluyan ng biyaya ng Diyos sa lahat ng mga resources o mga bagay na pinagkatiwa sa atin. That's my prayer for you, brothers and sisters in Christ. Our family, no, ang ating pamilya, even our mga anak, no, turuan natin po sila na maging daluyan ng biyaya ng Diyos, no? Tayo mag-asawa, no, mag-usap kayo, ano ba, sweetheart? Paano ba tayo magiging daluyan ng biyaya? Then kausapin din yun mga anak ninyo, kung sila man ay may mga work na, trabaho na, o kahit estudyante lang, no? Hindi naman kailangang may trabaho ang isang tao na maging daluyan siya ng biyaya. No? Okay, so lahat tayo, isipin natin, no, na sa buhay na ito, alam nyo, minsan lang ang buhay. Okay, pero magandang maalala tayo ng mga tao, ng ating mga kamag-anak, kaibigan, churchmate, o mga classmate, at sasabihin sa atin, salamat, friend, dahil ikaw ay naging daluyan ng biyaya ng Diyos. Dahil sa iyo ay naging daluyan ka ng biyaya sa akin. So, ganda nun, di ba? Amen. So, sabihin mo nga, maging daluyan ako ng biyaya ng Diyos. Sige, lagay mo dyan sa comment section. At i-claim mo yon, declare mo, Lord, I want to be a channel of blessing. From now on, Lord, ano naman yung mga resources na binigay mo sa amin, I want to be a channel of your blessing. Sige, lagay mo, I want to be a channel of blessing of God. Amen. Hallelujah. Sige, declare mo na ang Diyos ay magpala sa iyo at maging daluyan ka ng biyaya ng Diyos. Amen. Maraming taong laging nag-aalala. Alam niyo ba yun? Tungkol sa pera at money. Siyempre, no? Kaya po yan talagang usapang totoo. Relatable talaga tayo dyan. Okay, maraming taong laging nag-aalala. Ano? Anong sabi nila? Lord, paano kung kulangin ako? Paano kung mawalan ako? Yan yung mga real, real question na iniisip natin. Kahit sa mind pa lang natin, minsan, yun yung iniisip natin. Kaya minsan, alam nyo po, nahihirapan silang magbigay sa kapwa, sa simbahan, o sa relief, o sa mga tulong, sa pamilya, kaibigan, o kahit sa mga mahal sa buhay, no? Pero ang prinsipyo po ng Diyos ay kabaliktaran po ng mundo. Alam niyo po ba yan? Ganda ng prinsipyo ng Diyos tungkol sa usapang pera, kabaliktaran po ng mundo. Sa pagbibigay, alam niyo po ba yan? Sa pagbibigay, tayo ay pinagbubuklod-buklod, pinagpapala, at pinalalaya po sa takot. Hindi po sinasabing maging pabaya,
Pero, alam niyo po yun, tinuturuan tayo na magtiwala na ang Diyos, ang tunay na source ng lahat ng meron tayo. Okay? Kasi sabi niya sa Proverbs 11:24-25, no, sa message version ng Proverbs 11:24-25, the word of the generous gets larger and larger. Wow, wow. Woo, hallelujah. O, sulat niyo yan, no? Memorize niyo yan, okay? Proverbs 11:24-25 sa message version. Sabi yun, the word of the generous gets larger and larger. The word of the stingy gets smaller and smaller. The one who blesses others is abundantly blessed. Wow, no? So, ang ganda niyan. Proverbs 11:24-25. Ito naman, isa pa sa 2 Corinthians 9:6-7. Ang ganda rin nito, no? Ang nagtatanim ng kaunti ay nag-aani ng kaunti. Ang Diyos ay nagmamahal sa nagbibigay ng masaya. So, sa dalawang text po na yan, no? Proverbs 11:24-25 and 2 Corinthians 9:6-7, the bottom line, ano po yung bottom line? Ay, alam niyo po, hindi tayo nagiging bukas palad dahil, alam niyo po yon, sobra tayo. Alright? Nagiging bukas palad po tayo dahil naniniwala tayong sapat si Lord para po sa atin. Amen? Wow, that's thing, no? Sapat si Lord sa atin. Pag si Lord sapat sa atin, wow, hallelujah. God is everything for us. Ang Diyos ay sapat sa atin. Okay? So, yan po dapat ang maging prinsipyo natin. Naniniwala tayong sapat si Lord para po sa atin. Amen? So, ang challenge and application po ngayon about sa po sa atin, sa usapang pera at money, ganito, sa ngayon, bukas o sa linggo, ito ang hamon ko sa inyo, no? Ito ang hamon ko sa bawat sa po sa atin. Okay? Una, saan mo kinukuha ang security mo? Sweldo ba? Atik, pera, money, o si Lord? Yan, ha? Kahit na gaano pa kalaki ang sweldo mo, o ari-arian mo, resources mo, and tanong, saan mo kinukuha ang security mo? Sa pera ba? O kay Lord? Kailan ka huling nagpasalamat kahit tight ang budget? Paano ka pwedeng maging blessing sa iba financially kahit maliit lang? Ang dami-dami mong pera. Dami-dami mong ari-arian. Dami-dami mong libreta de banko. Daming laman ng iyong bangko. Ang tanong, ikaw ba ay nagiging blessing? Kahit maliit lang. So, pag-isipan mo yan, kapatid. No? Hindi ang pera at money, sabi ko nga po, ay, life is not, sabi ni Rick Warren, no, sa kanyang librong Purpose-Driven Life, no? Life is not just a matter of having and getting. Yan, sabi niya, but it's also a matter of sharing and giving. So, kapatid, money is real, all right? Bills are real. But God's provision and peace are even more real. All right? So, money is real. Ulitin ko, money is real. Bills are real. All right? But God's provision and peace are even more real. Amen? Hallelujah. Sige po, kayo po ay manalangin. No? Anyway pala, ito pong usapang pera at money, series po ito. Kaya medyo bitin ako ng konti. No? Bitin itong pag-usap natin. Kaya pag-uusapan pa natin sa mga susunod itong serye ng usapang pera. But as of now, ito muna yung ating pag-uusapan. Okay? Sige po, tayo po ay manalangin. Let us pray. Ay manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala na ikaw ang aming provider.
Amen. Hallelujah. Jehovah Jireh. Tulungan mo kaming maging tapat sa maliit o malaki mang pagpapala na ipinagkatiwala mo sa amin. Palitan mo po ang takot ng kapayapaan at ang pagkakapit sa pera ng pagkakapit sa iyo. Turuan mo kaming maging mapagbigay, mapagpakumbaba at magmalasakit at mapagkakatiwalaan sa lahat ng aming pong pagkukulang. Ikaw po ang sapat at tapat. Sapagkat ikaw ang aming Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras na ito kung saan nakapag-uusap kami ng podcast na ito ng tapat tungkol po sa usapang pera. Tungkol sa tunay na mga hamon, takot, at pangarap na may kinalaman po sa pananalapi. Patawarin mo po kami, Lord, sa mga pagkakataong naging masyado kaming nag-aalala, naging makasarili, o naging takot magtiwala sa inyo. Turuan mo po kaming magtiwala sa provider, our Lord Jesus Christ, hindi lang sa provision. Turuan mo rin kaming mag-manage ng may karunungan, hindi lang puro hangad. At higit po sa lahat, O Diyos, turuan mo kaming maging bukas palad, bukas puso dahil alam naming ikaw ang tunay po na source ng lahat ng biyaya. Kung hindi man kami naging mabuting katiwala sa nakalipas na panahon, naging tikom, naging bulag, naging bingi ang aming buhay, at hindi kami nakapag-extend ng iyong biyaya tungkol sa mga pagpapalang ibinigay po ninyo. Lord, bigyan mo kami ng pagkakataon, muling pagkakataon sa iba't ibang sitwasyon na kung saan ay bigyan mo kami ng disiplina, tamang pananaw at puso na handang sumunod, O Diyos, sa iyong kalooban kahit sa aming mga pananalapi. Ito po ang aming dalangin, hinihiling sa mga pangyarihan ng Panginoong Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen, amen, amen. Sige po, ating tanggapin po ang pagpapala ng ating Diyos, mga kapatid, mga minamahal. Habang tayo po'y humaharap sa mga realidad ng buhay at usapang pera, ay naway pagpalain ka ng Diyos, hindi lang ng panlabas na kayamanan, kundi ng kapayapaan, karunungan at puso na marunong magtiwala at magbigay at magmalasakit. Naway maranasan mo, kapatid, na ang tunay na kasapatan ay hindi nakikita lamang ng wallet, okay, kundi sa presensya ng Diyos sa iyong buhay. So brothers and sisters in Christ, go and walk in wisdom, faith, and generosity. In Jesus' mighty name, we pray, and I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So again, maraming salamat po. Thank you very much po sa bawat isa po sa inyo na ngayon ay nakasama natin sa ating Global Harvest Goshen Ministry Real Life Issues Podcast. So kaibigan, tandaan mo, hindi pera ang sukatan ng tagumpay. Alright? Hindi pera ang sukatan ng tagumpay. Sa Diyos na tapat, may pag-asa ka kahit sa gitna ng kakulangan. Amen? So hanggang sa muli, ito po ang inyong pong lingkod, Pastor Edric para po sa ating podcast for tonight, Usapang Pera, kung saan totoong buhay ang pinag-uusapan at totoong pananampalataya ang pinamumuhay. So, shalom and God bless. Bye-bye. God loves you.